Today, hihimayin natin kung bakit sa dami ng kotse, ang Nissan Patrol ang nananatiling the king sa Middle East. It is just because it's big? No, it's a culture. On this video, we will tackle 4 sections and in the end, we will have the answer kung bakit siya ang hari. So without further ado, let's go! Hindi nagsimula ang Patrol bilang luxury SUV. Nagsimula siya bilang simpleng workhorse noong early 1950s. Ginawa siya ng Nissan para maging matibay na 4x4. Pangbundok, pangputik, at iba pa. Parang sagot ng Japan sa mga military-style off-road vehicle noon. Pero ang totoong turning point nung makarating siya sa Middle East sa sobrang tindi ng init at disyerto doon, hindi lahat ng sasakyan tumatagal. Maraming nasisira sa buhangin, nag-overheat o hirap sa long desert drives. Pero yung Patrol, ibang klase. Noong 60s hanggang 80s, unti-unti siyang naging trusted vehicle ng explorers, oil fields workers, government units at tribal communities sa Gulf region. Simple kasi ang design, madaling ayusin, kahit nasa gitna ka ng desyerto, kaya mong buhayin. At oo, ginamit din ang Patrol sa iba't ibang military at conflict zones sa Middle East dahil sa tibay at reliability niya. Hindi man siya kasing sikat sa media gaya ng Land Cruiser, maraming Patrol ang ginamit sa border patrol, transport at desert operation noon. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang kultura. Sa UAE at Saudi, hindi rare makakita ng Patrol. Parte siya ng history ng desert life, from hard labor to war zones hanggang maging cultural icon. So guys, gamit natin ngayon ang TB48 natin na Nissan Y61. So guys, ito ang tanong, saan ba kilala ang mga Nissan Patrol? Usually, kilala to sa pagiging malamig na aircon. Kasi nga, basta sinabi mong Nissan, mapa Dubai, mapa Pilipinas, kilala ang Nissan sa aircon. Kumbaga, malamig, ganyan. Kasi since mainit nga sa Dubai, usually pag nag-open ka ng aircon ng ng ibang sasakyan, ang hirap niyang palamigin yung mga sasakyan doon. Kasi nga, umaabot ng 50 degrees yung temperature doon. Unlike dito din sa Isabela, maabot ng 42, 43, minsan nga nagpo-44, 45 pa, which is hindi na nagkakalayo sa init sa Dubai. Yung cooling system ng Dubai ay kakaiba. Like yung GCC specs na sinasabi nila, yung radiator, iba. Kaya mapapansin mo yung mga nito, yung temperature na usually nasa kalahati yan. Pero itong mga galing Dubai na ganitong kotse, nasa papunta siya ng cool kasi nga naka-spec to sa Dubai sa sobrang init na weather. Ginawa talaga siya para sa init ng kumbaga init ng disyerto. Unlike ng mga ibang kotse na parang hindi siya spec sa ganun. Hindi lang to basta aircon lang na malamig. Yung radiator niya, yung cooling system, grabe, engineered siya na palamigin talaga yung kotse mismo, hindi lang sa aircon. Kumbaga nasa disyerto ka, akala mo nasa city ka lang na nagmamaneho. Kasi nga, ganun kalamig yung aircon ng mga Nissan. Hindi lang aircon kung bakit gusto ito sa Middle East. Paglabas mo ng city, doon mo makikita ang totoong laban sa disyerto. What? He's pulling away in a Nissan Patrol! Hindi sapat na malamig. Kailangan kaya ka ring iligtas sa gitna ng disyerto. Ang disyerto, hindi siya normal na off-road. Malambot ang buhangin kapag kulang ang torque mo, lulubog ka. At dito sikat ang Patrol. Malakas humatak kahit mabigat.
kayang-kaya umakyat ng matataas na dunes kaya tinatawag siyang Super Safari. Ang Y60 at Y61 ay legend. Standard car ng desert enthusiasts at modders or tuners. Ang mga Arabo mahilig sa modification sa kotse, like yung turbo, yung suspension, and engine tuning. Sa Middle East, hindi lang sasakyan ang patrol. Para itong black canvas. Binibili mo siya para gawin mong halimaw. At dito naging interesting dahil kahit sobrang capable dito sa disyerto, hindi lang normal na tao ang bumibili ng patrol. Dito naman tayo sa Section 3, ang status and chic factor. Ang patrol sa Middle East, hindi lang basta kotse, isa tong simbolo. Oo, madaming luxury cars sa Middle East. Kaliwat kanan ang Ferrari o Lambo. Pero madalas may patrol pa din kasi parte to ng kultura. Associated sa family, business, respect, and parang kilala din to gamit ng mga royal family at nakikita sa mga government or VIP convoys. And by the way guys, nandito naman tayo sa interior ng patrol. Napakaganda ng interior ng patrol, maluwag, maganda sa long drive, at higit sa lahat, premium leather. Oops, wait lang. By the way, hindi pala naka-premium leather kasi naka-bride na tayong parawan. Let's go. So by the way guys, ito yung mga gusto ko sa patrol. Since dati nga, nagkaroon tayo ng Nissan Patrol, mas, for me, higit sa aircon, ang sarap ng upuan at same time, iba ang pagka-premium niya. So tara, doon naman tayo sa exterior. Exterior, sa labas naman, maganda din siya. May pagkabuli tignan sa kalsada. Malaki, matangkad, at alam mo, ramdam ka sa daan. Kapag may patrol sa likod mo sa fast lane ng Dubai, mapapansin mo kaagad. Hindi dahil mabilis, dahil may presence siya. Pero syempre, kapag pinag-uusapan ng Middle East at 4x4, hindi pwedeng patrol lang ang pag-uusapan. Pero bago pumunta sa Section 4, may surprise tayo. Commercial muna. Gusto mo ba ng dashcam? Don't forget to like, share, at mag-comment sa baba ng 70 May at mamimigay kami ng dashcam. Dahil sa kalsadang madaming kwento, dashcam ang iyong resibo. Ito ang great debate na walang katapusan. Parang Ateneo at Lasal, Lakers at Celtics, Patrol at Land Cruiser. Sa Land Cruiser side, kilala siya sa reliability, conservative, proven worldwide. Sa Patrol side naman, mas sporty ang pakiramdam, mas malakas ang makina, at mas malamig ang aircon. Mas agresibo ang forma. Kung ang Land Cruiser ay tahimik na successful businessman, ang Patrol naman yung dating military officer na pumasok sa boardroom. Community, madami din patrol clubs, hindi lang dito sa atin, kung hindi buong mundo. Lalo na yung mga OFW na friends natin dyan sa Middle East. Owners ng patrol o Land Cruiser man. Meron mga communities dyan, so hindi magiging lone wolf kahit saan ka man. The Nissan Patrol is the king because it is perfect intersection of survival, social status, and investment. Hindi lang siya kotse, it is a cultural icon that signifies power and reliability in one of the harshest environment on the earth. So that's it guys! Please follow and subscribe to our channel and see you on the next one. Let's go!